Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mantis Vlog. Ito, mainit, matindi. Mga kaibigan, itong ating tatalakayin. Usapang libingan. Nakakakilabot ito. Sapagkat itinuro ang mga ebidensya na libingan. Pinagsama-sama doon, 3 libingan to Doon sa isa palang libingan ay 1,000 tao na di umano ang nakalibing. Dito sa kabilang libingan ay 1,000 rin tao ang nakalibing. Sa kabilang libingan ay napakarami ang nakalibing din. Sa madalit salita, 3 itong libingan na ito. Mga kaibigan, na ebidensya di umano laban dito sa dating presidente na si Duterte, huhukayin at may mga buto pang natitira. Nako po, lilinawin po natin mga kaibigan lahat yan. Laman ho ng video na yan ang ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Heto na, pasintabi po, medyo masilan lang. Ito po di umano ang itinurong libingan. Samahan niyo po akong panoorin. Pagkatapos nating mapanood, magbibigay ako ng kaunting komentaryo, public opinion na naaayon ho sa gulong ng video. Samahan niyo po akong panoorin. For instance, di ba meron kayong binanggit na at least 3 mass graves, tama po ba? Isa puro yung sa Laon. Yes. Pwede naman po makorroborate yan, di ba? Pwedeng hukayin? Yes, mando. Tama po ba? Tama po, tama po. Meron bang effort, may mga kumakausap pa sa inyo to at least corroborate what you have been telling us or the people or the ICC. Kasi kung sinabi nyong so and so number of people were buried dito sa Laud, mass grave, edi may ebidensya po yan. Tama po ba? Yes po. Sa Laon Pari, ang personal estimate ko is more or less siguro mga 3,000 ang nakalibing dyan. Sa, Grabe. 3,000? 3,000, more or less 3,000. Dun sa dalawang po, Kaya ayaw ni Mayor Duterte talaga magpa-investigar. Dahil pag may mga mahukay pa ng mga naiwan ng mga buto, sa pagkakaalam ko na meron pa, talagang hindi ko malaman kung anong klaseng takot ang dun sa pagpamalagi nyo sa DDS, do you remember how many people you killed as part of that death squad? well, to sabihin na lang natin, yes, my rough estimate based on my personal experience and knowledge sa operasyon ng Double Death Squad, kung sabihin natin na merong mga 400 na casualties missing in the dead in Davao City alone, is kaya ito na dahil ang mga death squad nag-spread ito sa magkaibang-ibang units in station sa police ng Davao City. To my recall, mga 7 police stations may mga kanya-kanyang death squad. At kung araw-araw ito na makadeliver ng 305, including the missing, yung mga nakalibing ngayon sa Laon Pari, sa Mandog mass grave, sa Maa mass grave, sa buong siguro sa mga buong 10 taon, more or less 10,000 ang patay at missing sa Davao region alone. Pero kayo personally, as part of the DDS for so many years, ilan doon yung kayo mismo yung kumalabit ng gatilyo? Well, sa buong katotohanan, 200 plus.
200 plus. Yes. Kaya ko po tinatanong yan kasi nga, I'm trying to make sense or understand yung turning point nyo. Bakit bigla kayo nagising? Kasi mahirap iwanan yung pinasukan nyo, di ba? Yeah. May kapalit yan, di ba? So, Yeah. help us understand that. Yes, mahirap po sa loob ng double death squad. Pero ano kami ay galante kasi si Mayor sa pera. Lalo pa nung nag-allow siya sa kidnap or ransom program ng kanyang drug war sa Davao City. Dahil ang mga ransom money ay hinati-hati ng mga membro ng Davao Death Squad. At ito mismo, personal na may alam si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Okay, medyo although mabigat lahat ng accusation nyo actually nung pa lang sa Senado, no? Kung naituloy nga lang yung discussion. Ito for instance, di ba meron kayong binanggit na at least 3 mass graves, tama po ba? Isa puro yung sa Laud. Yes. Pwede naman po makorroborate yan, di ba? Pwedeng hukayin? Yes, Mando. Tama po ba? Tama po, tama po. Meron bang effort, may mga kumakausap pa sa inyo to, at least corroborate what you have been telling us or the people or the ICC. Kasi kung sinabi nyong so and so number of people were buried dito sa Laud, mass grave, edi may ebidensya po yan. Tama po ba? Yes, yes po. Sa Laud pa rin, ang personal estimate ko is more or less siguro mga 3,000 ang nakalibing dyan. Sa, Grabe. 3,000? 3,000, more or less 3,000. Dun sa dalawang Kaya po, ayaw ni Mayor Duterte talaga magpa-investigar. Dahil pag may mga mahukay pa ng mga naiwan ng mga buto, sa pagkakaalam ko na meron pa, talagang hindi ko malaman kung anong klaseng takot ang madarama ni Mayor Rodrigo Duterte. dun sa dalawang mass graves na binabanggit nyo, ilan ang estimate nyo na nailibing dun? Sa Mandog mass grave, siguro more or less mga 100. Isa sa mga prime personality na nakalibing dyan, na hanggang ngayon hindi pa ito nahukay, ay ang dating commander ng New People's Army Sparrow Unit ng Davao City na si Commander Pipot. Pinapapatay ito ni Mayor Rodrigo Duterte dahil direct daw si Commander Pipot sa kanyang katauhan. Kami ang nag-abduct ng Commander Pipot with 3 reserve Army personnel ng intelligence service ng Philippine Army na nagdestino dito sa Panakan, Camp Panakan, Davao City. Dun sa pangatlong binabanggit nyong mass grave di umano, ilan yung estimate nyo na nakalibing dun? Mas good po sa may Maha. Yung pangatlo. Siguro sa Mandog, mga more or less 100. At pinaka-prominent na nalibing dyan ay si Commander Pipot ng New People's Army Sparrow Unit ng Davao City. At sa Maa naman, itong Maa at Laod, separate ito. Ang Laod is part din ng barangay Maa, pero separate itong Laod Quarry Mass Grave. Itong barangay Maa is pagmamayari ito ng isang pulis. Isang pulis. Ang apelyido ng pulis na ito, ang pangalan ay si June Canyete. SP Opol June Canyete. Ang kapatid niya ay isang barangay official ng MAA. Ang nakalibing dito ay siguro mayroong mga more or less 50. At isa sa mga prominente dito na nilibing namin sa lugar na ito ay si Commander Tamamara ng MNLF Davao City. Kaibigan itong masyado ni Mayor Rodrigo Roa Duterte. Pero hindi ko alam kung bakit niya ito pina-abduct sa amin. Yan po. Okay. Okay, alright. Shout out. Maraming salamat. Ipahintulot ang paggamit
ng inyong video clips. Muli, Christian Isguera, pwede po nating suportahan to at hindi po kayo bibigyan niya ng fake news. Maganda po ang laman ng kanyang channel, kahit suportahan po natin yan. Christian Isguera, muli, shoutout, maraming salamat, ipahintulot ang paggamit ng inyong video clips. So ito, tayo po ay unahan ko na po kayo, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news o anuman public opinion, punto de vista na maririnig nyo po dito sa aking maliit na YouTube channel. Yan ho ay naayon sa ruling ng video na pinanood po natin. Very clear, maliwanag ho. Sa hindi ho nakakaalam, ay ito pong nagsasalita na napanood natin at narinig ang audio ay interview ho diyan po sa channel ni Sir Christian Isguera, ang malupit na ika nga po magaling na nag-i-interview. Ay ilang days lang po ang nakakaraan, bago lang po yan. Ilang days lang po nakakaraan, kung di ako nagkakamali ay 4 days. Sa puntong ito mga kaibigan ay maliwanag po diyan at sinalaysay na mayroon pong libingan. Itong ika nga po star witness. Yan pong narinig niyong audio ay si Arturo Las Cañas, membro before ng Davao Death Squad. Sa pamuno ho ni dating Presidente Duterte na ngayon ho ay nagtitistigo ho laban kay Duterte upang isiwalat ang nalalaman niya dito sa ika nga po Davao Death Squad. Matindi mga kaibigan, sapagkat mismong inamin nitong ni Arturo Las Cañas na 200, 200 person, mismo siya ang pumaslang, kinitil ang buhay sa utos ho di umano ni Duterte. Siya pa lang ho yun. Mga kaibigan, aminado siya na siya ay talagang pumapaslang ng tao. Aminado siya na talagang siya ang bumaril, mga kaibigan. And then dito ho, sa ika nga po ay usapin ng ICC. Sa lahat po ng hindi ka nakakaalam, wala po tayong intensyon na dito, ika nga po ay paratangan. That's why ito po ay nilabas natin dahil gusto pong malaman ng hindi pa nakakaalam. Lalong-lalo na itong iba na masugid natin taga-subaybay na marami po ang nagtatanong kung bakit mayroong nalalaman na isyuhan di umano ng warrant of arrest at anong kaso ni Duterte. Yan po ang dahilan mga kaibigan. Gusto ko pong ipaalam sa inyo. Sa hindi pa nakakaalam, ito po yung usapin na ika nga po mga pinapaslang di umano ni Duterte before. Ni dating Pangulo Duterte before. Pasensya na po at ako'y namamalat. Kaya ganito ang audio ko. Ba't dire-diretso tayo, walang cut. Gamit na gamit ang boses ko Kaya medyo namamalat na, di ba? Kayo na po ang umusga mga kaibigan. Diyan sa comment section kung ano man ang inyong mga reaksyon. Basers man o hindi, pwede po kayo magbigay ng inyong public opinion. Huwag po kayong matakot. Di ba? Maliwanag po diyan. Na handang hukayin ng ICC itong mga nakalibing di umano na biktima na ika nga po inutos na paslangin di umano ng dating Pangulong Duterte. Ayon ho dito sa testigo ni Arturo Las Cañas. Mga kaibigan, madami-dami ito, 1,000 tao ho, di umano ang nakalibing. At yan din ang dahilan di umano kaya ayaw magpaimbestiga sa ICC itong dating Presidente Duterte, mga kaibigan. So, hindi ko po sinasabi sa inyo na paniwalaan nyo ito. Ang importante mahalaga ay nakapaghatid po tayo ng anumang impormasyon dahil marami po ang nalilito na hindi pa nila alam kung ano daw po ang napapaloob sa ICC. Bakit iimbestigahan
O that's why nandiyan na po sa rolling ng video. Yan po ang dahilan kung bakit iniimbestigahan ng ICC itong dating Presidente Duterte. Mga kaibigan, katulad nga po ng nasabi ko, ito po ay pawang public opinion punto de vista na naayon sa rolling ng video. Hindi po tayo nagpapakalat ng pictures. Sir Esguerra, maraming salamat po. Muli, suportahan natin yan channel ni Sir Christian Esguerra. Palakpakan! Bye-bye!